umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Kahapon, narinig po natin na binabalaan ni Jesus ang mga iskriba sa kanilang makasalanang pagpapanggap at mapang-abusong pag-uugali. Ngayon, ay isa namang babala ang sinabi niya, kaya mag-ingat kayo. No? Kaya mag-ingat kayo. Pinagbalaan niya tayo ng dalawa pang panganib. No? Pinagbalaan niya tayo ng dalawa pang panganib. Ang una na babala ay hindi tayo dapat maging dahilan sa pagkahulog ng ating kapwa o ng ating kapatid sa kasalanan. Sabi niya nga, kapag nagawa mo ito, mabuti pang lagyan ng bato sa iyong liig at itapon sa dagat. No? Yun ang sinabi ni Jesus, kung tayo ay maging dahilan lamang ng kasalanan ng ating kapatid. So, ibig po sabihin, hindi tayo gumawa o magbigay ng iskandalo sa iba, lalo-lalo na sa mga maliliit, no? The little ones. At sino yon? Mga inosente, no? The children and the vulnerable ones, no? The young converts, mga bagong converts, na mahina pa yung mga paniniwala sa Diyos, hindi pa gaano katatag ang pananampalataya. No? Yan ang mga the little ones. Minsan sinasabi niya na rin noon yung mga maliliit ay yung mga kanyang mga alagad. No? Yun. At ang pangalawang babala ay tungkol sa hindi pagpapatawad. No? Yan ang sinabi niya rin. Kailangan hindi tayo maging balakid, mga kapatid, sa ating mga kapwa na gustong sumunod sa Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng papakita ng mabuting halimbawa, natutulungan at naiakay natin ang ating kapatid sa Panginoon. Ibig po sabihin, kailangan natin na palaging may malay o palagi tayong conscious kung paano ang ating mga aksyon ay nakakaapekto sa iba, mabuti man yun o masama, mga kapatid. Dito kailangan ang karunungan. We need wisdom. Kaya hingin natin po sa ating Panginoong Diyos na biyayaan tayo ng karunungan dahil yan ang mahalaga po na mapasa atin, mga kapatid. No? Mahirap talaga sumunod sa mga itinuro ni Jesus. Napakahirap. Kagaya lang ng sinabi nito, no? Kung 7 ulit siyang nagkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. No? Hindi ito, literal ito, mga kapatid. Ang sinasabi niya, kapag 7 times 7 mo siyang patatawarin. Ibig sabihin, walang limit. Yung 7 na number ay noon, ay ibig sabihin walang limit. Kapag humingi ng tawad sa iyo paulit-ulit mo rin na patatawarin. Kahit isang beses lang na nagkamali ang ating kapwa, ang hirap na siyang patawarin. 7 pa kaya? No? Hirap, di ba? So, mayroon pa siyang sinabi na mahirap intindihin din. No? Kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, alam niyo ang butil ng mustasa, napakaliit. Napakaliit. Kung sinlaki lang ng butil ng mustasa, ang inyong pananampalataya, pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Susundin kayo nito. Totoo yan, mga kapatid. Yes, totoo yun. Kung mayroon lamang tayong malalim o kahit maliit lang na pananampalataya sa ating Jesus, posible na mabunot ang kayabangan.
Posible, dahil yan napakahirap. Pero kapag kahit maliit lang ang ating pananampalataya, ibig sabihin ni Jesus, marami pa rin sa atin walang pananampalataya. Kahit nagsasabi tayo, mayroon tayong pananampalataya. Iba ang paniniwala, naniwala ka lang, iba mga kapatid ang pananampalataya. So kahit napakaliit lang is enough na, no, na susunod yung puno ng kahoy kung saan mo siya dadalhin, kahit itanim pa sa dagat. So mga kapatid, posible na mabunot din ang kayabangan sa puso po natin. Kaya nga, hingin din natin sa Panginoon ng buong puso ang pananampalataya. Kagaya ng mga apostol, binigyan sila ni Jesus ng pananampalataya. No? Kagaya ni San Martin of Tours, yung bishop, the poor in the humble man. No? Nakapistahan niya ngayong araw. Tinuruan niya tayo, mga kapatid, ng mga santong ito na mayroong pananampalataya. Kagaya ni San Pablo, no, na tinuruan niya tayo, narinig natin sa unang pagbasa, no, kung paano mamuhay na mayroong pananampalataya, mayroong pag-ibig, lalo-lalo na yung mga namumuno ng simbahan. So, inaanyayahan tayo ng Panginoon na maniwala sa Kanyang mga salita at isabuhay ang mga ito kung talagang mahal po natin siya at mayroong pananampalataya tayo sa Kanya. At ang Kanyang pangunahing kautusan ay ang pag-ibig. No? Ang totoong pag-ibig ay nagpapatawad na walang limitasyon. At ito ang pag-ibig na ni Jesucristo po sa atin, mga kapatid. No? Once sinabi ni Papa Francisco, ang Diyos ay hindi napapagod sa pagpapatawad sa atin. Tayo ang madaling napapagod sa paghingi ng pagpapatawad sa Kanya. Yan ang sabi ni Pope Francis. Ang pagpapatawad ay napakaganda. Napakaganda at makapangyarihan because it is the expression of love. At saka, kung tayo ay nagpapatawad, hindi lamang ang ating sarili ang maliligtas, kundi ang kapatid rin na ating pinatawad. Dahil ito ay naging daan din nila na sila'y maging malakas sa kanilang pananampalataya. That is the power of love, the power of forgiveness, brothers and sisters. We cannot do this, I repeat, kung wala ang tulong ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga araw-araw nasa Eucharistia tayo. Dahil gusto natin, mga kapatid, na maging kagaya, kawangis ng ating Panginoong Jesus. Amen.